Pull up a chair. Drinks poured. Let's talk. Hi guys! Welcome back to our channel. I'm Mon. I'm Karen. And this is Chica and Sangria. So for today's episode, we're going to do another Sangria Spios. We're going to do something fun na we're going to play this game, yung the Higi game. So ginagamit siya for cozy conversation lang. Now we're going to pick cards and then we have to talk about it. Oh my gosh. Madali naman siya kasi pwede kang pumili ng 1 question out of 3 based dun sa cards na pipiliin nyo. So, ang mechanics niyan, ako yung bubuno, tapos mamimili ako out of the 3 questions, tapos yun yung tatanungin ko sa'yo. Tama Paresa ba? yung sasagutin yung question na yun. Okay. Sige. Sample. Okay. What is the best motivator? Fear, money, or love? Definitely money. Okay po. Bakit? Kasi kailangan natin ng pera. Lang naman, guys. Kailangan pera, okay. Kailangan ng pera, that's it. Hindi, pero ano ba, motivator sa podcast? Yung In general? In general, definitely money. Money. I think that solves 90% of my problems. Ikaw? Alam mo naman yung sagot ko. Love. Ako yung when we're hungry. Love it. Hindi, pero totoo. Actually, torn ako between money and love. Pero siguro mas mananaig yung love. Love talaga. Oo. Kasi parang iniisip ko, dami kong ang pera, tapos wala ka namang someone. Sana all. Alam mo naman, totoo. Hindi, marami kang pera, tapos wala ka namang someone to spend it with. Okay. Can you tell a lot about a person by their appearance? Can you tell a lot? Yes. Siguro, oh my God, judgmental siguro. Yes, kasi how the person is, like, kunyari, lousy yung person or very confident yung person. Parang you could tell na, uy, based on how she behaves or kung paano niya kinikerry yung sarili niya, more or less, masasabi mo na kung ano or anong klaseng person to. Ganon. Ikaw? Oh, yes then. Kasi that's the least that you can do na be able to present yourself the way you wanted to be perceived. Totoo. Nainili! Okay, eto na. Did you try anything for the first time in the past year? Ang hirap naman. O sa akin last year. Well, obviously, yung pag-move sa Spain. Oo nga, tama. Kasi for the first time, it's a decision we have made ng hindi kami prepared at all. Parang lipat na lang tayo na Spain. Oo. And then let's see how it goes. Tapos, as someone na talagang kailangan planuin lahat, ito yung very impulsive din na whatever happens, kahit magkano, lipat tayo ng Spain. Oo nga, no? Ganda naman sagot mo. Kasi 1 year na sakto. Ikaw? Last year? Wala akong maalala last year. Podcast? Wow. Last year ba yun? This year yun eh. Within the past year. Di na lang pala. Para kunyari may sagot. Oo nga, no? Tama. Podcast. Ano ba? Explain ko doon. Hindi podcast. Kasi napag-usapan natin, kailan ba yun? I think last night or 2 nights ago, na hindi natin, ikaw siya yung nag-comment no, na hindi niya na-imagine na magpa-podcast with a friend. Tapos, mag-react ako sa'yo. Oo. Comment ko pala sa kanya yon yung parang ipapublicize. Yung magkakaroon ka ng public life. Ayun, public life. Kasi, natatakot talaga ako. So, tama. Sinave niya ako. Comment down below kung gusto niya magkaroon ng solong, Simon. Wala. Solo channel. So, maganda kaming dalawa. Lalasingin natin si Karen. Have you ever cut your own hair? Yes, many times. Saan? Yung last was 2020 or 2021. Basta pandemic yun. So, lockdown. Kinot ko yung bangs ko. Tapos may mga selfie pa ako na pinagsisend ko sa mga friends ko. Kasi, ini-imagine ko yung side bangs na yung
maganda, yung ganun. Yung sa akin, parang hagdan. Ganun siya. Kasi mga parang tinali ko pa yung buhok ko, tapos kinat ko pa isa-isang pangit. Pero yung cut na dito sa ilalim, hindi. Ako, oo. Talaga? Nung bago ako sa Sweden, kasi nga 2018, so walang pera si girl. Ang mahal magpa-salon. Tapos, syempre, feeling era ako na parang, I'm gonna watch a YouTube video. Kakayanin ko to. Ako rin ganyan. Paano mag-cut na hair? Hindi ko pa na-discover si Brad Mondo at that time. Pero, tinanay ko siyang gupitin. Tapos, girl, ang pangit niya. Paano? Ano yung As in, ang tsura? pangit niya. Parang zigzag yung buhok ko sa dulo. Kasi parang naisisip ko, ay, konti lang naman, ititrim ko lang naman. Hanggang sa, ay, hindi nagpantay. Sige, try ko pampantayin. Hanggang sa, ang pangit na niya. And, girl, mas napagastos pa ako kasi sa Kailangan mo Sweden. ipaayos. Oo, kailangan mo ng appointment doon. Tapos, kung gusto mo ng now na, syempre mas mahal, di ba? Ay, may ganun. So, napagastos pa ako, kakatipin. Ako may naalala ko, pero hindi ko hair. Nung second year high school ako, isa kong best friend. Hindi ko alam kung bakit pinropose ko ba or gusto ba niya magpakat ng bangs. Tapos nagpresenta ako. Sabi ko sa kanya, ako na yung magkakat ng bangs mo. Girl, ang naging nickname niya Bogart kasi kinat ko yung bangs niya yung ganun. Ay, promise, sobrang atrebido ko talaga kahit bata pa. Naalala ko lang. Friends pa rin ba kayo? Oh, besties pa rin kami hanggang ngayon. Nag-iisip ka na ata ng sagot eh. Namimili ako kung ano yung parang mas makikilala kita. Okay. Have you ever said I love you without meaning it? No. Why? For me, ang bigat ng meaning ng I love you. Tsaka feeling ko ikaw yung type na in general kahit hindi I love you, hindi mo sasabihin pag di mo minimean. Feeling ko ganun ka. So alam ko na no yung sasagutin. Ikaw? Wow! Hindi ko na sumagot. Ikaw? Hindi. Parang hindi rin. Mabigat. Kasi more on love ka rin eh. Oo. Tsaka para sa akin, pag sinabihan kita I love you talaga. So para pag hindi, parang hindi ko kaya. Parang ang bigat niya kasi, no? Tsaka parang big word. Alam mo yun na, uy, wow. wow, big word. Di ba? At tsaka hirap kaya magsabi na I love you. Ako may ganun ako. May ganun ka ba? Na parang, Totoo. Tsaka even nga yung mga friends minsan na kapag sinasabihan ka, tapos parang, Ikaw nga, love you. pero ako, maganon ako sa friends. Pero kapag minimin ko lang, pag hindi ko kaya sabihin. Ang awkward sa akin na may mag-I love you, tapos hindi ko ma-I love you back. Kahit sa friends to hindi to sa guys. Wow! Sa guys. Wag ka muna mag-isip ng sagot, I mean. Eto, if you were hiring someone, HR. what would be the 3 most important criteria? Okay. Mukhang masagot na talaga. Mamaru. First, core values. Second, drive or passion. Third, yung job fit. First, yung sa core values. Kasi, I think at the end of the day, kahit gaano kakagaling, kung yung character mo and yung core values mo hindi aligned or hindi masyadong maganda, sayang yung galing mo. Second, so passion. Kasi syempre, if you love what you're doing, mas madali yung magiging work. Kasi syempre, ina-enjoy mo siya. Hindi siya parang burden sa'yo. So yung third, job fit. Syempre, mag-hire ka ba ng someone na hindi naman fit dun sa role, 'di ba? Or sa job description. So, yung 3 things na yun. Ako, yung isa, yung willingness mo to accept na you're making mistakes. Ganda nun. Kasi pag nag-i-interview ako, usually, dun ko tinitignan kung paano siya magre-react na, tama ako eh, bakit mo pinapoint out? Hindi ka na fit, ganyan. Tapos yung second is, yung openness then to learn. Yeah, Na, you know, you're interviewing for a position na even though you're not 100% fit, pero if you are open to learn new things and meron kang foundation ng mga kailangan mong malaman, you're going places. Yeah. Tapos yung third, personality. Kasi parang feeling ko nag-fit yung first and second fit na rin siya sa job description. Pero very important sa akin yung personality. Kasi I want to make sure na hindi mo masisira yung dynamic ng magiging team kapag papasok ka. Ano pa yung purpose ng sobrang galing mo if mabababa mo yung moral ng team mo? Actually, kaya ngayon, I think very uso na yung Wow, very uso na yung culture fit.
Sa interview, tinatanong nila yun. May mga ano sila, situational na mga questions. Tapos kung yun nga, sabi mo paano magre-react. Ganda. Galing na HR namin. Galing! Do you think that having your palm read can predict the future? As someone na mahilig sa astrology, I'm curious. So, yung pinaka-nag-stick lang sa akin, alam mo na yung mga magazine nung bata-bata tayo. Yung parang sinabi nila na kapag yung left ba or right palm, di ba may long line siya? And money? then, Yan ba yung money o life? hindi ko na maalala yung sa money pero pinaka-naalala ko yung pag may branches daw sa dulo, yung papunta dito sa pinky finger mo. Yun daw yung parang number of kids. Ako naman alam ko yung number of kids dito. So, alin yung mga bilog-bilog? Mali pala ako. Sa pinky nga yata. Parang dito. Oo. Hindi ko na siya masyadong maalala pero feeling ko, I would be interested na malaman lang. Pero tingin mo nakaka-predict ng future o hindi? Parang hindi rin. Kasi hindi ko alam kung ano yung reason kung bakit. Ako tatakutin ko kayo. Kasi may dalawang nag-read ng palm ko before. Yung isa kaibigan ko, yung isang mom ng kaibigan ko. More or less, parang sila nang sinabi na dalawa daw yung maging asawa ko. Oh my God! Tapos yung una, parang, bakit naman magiging dalawa? Ganyan-ganyan. Hindi pa ka-married yung time na yun. Tapos, binrush off ko lang yung comment na, okay, dalawa, edi sige. Tapos, nung nawala si Ozzy, dun ko yung medyo na-realize na, oh my gosh, baka totoo yung palm reading. Lalim naman, no? Kasi ang ganda ng lahat ng questions if you could pass one law that everyone would have to follow, what would it be? Isang law? Ang tingin ko, yung law na kapag wala kang educational background to be in the position para maging politician, hindi ka pwede mag-qualify. Ang daming incompetent leaders or politicians na nakaupo. Tapos nakikita natin yung nangyayari sa Philippines na alam natin na malayo yung kayang marating ng Philippines kasi we're not a poor country. But then, dahil dun sa fame or, ewan ko, popularity, nananalo sila. So, I think factor kasi yun kung bakit nagsistay tayo as third world. Agree ako dun. Yun din yung isasagot ko sana, if ever. Para maiba sa comment name mo, yung sa akin lang, I have a very strong belief na hindi lahat ng tao pwedeng mag-anak. So, if I could pass one law, that would be, you have to be at least financially ready before you could have kids. Kasi it's one thing na maraming criteria bago ka mapag-adopt. But it's another na magko-conceive ka together with your partner. And kawawa lang yung mga bata. Yun lang. What is the most important school subject? Health education. Oh! Bakit? Dapat, PE? ay hindi pala. Hindi pala yun. Financial literacy, kung nag-exist man yun. Parang hindi. Hindi, no? Parang hindi. Ano ba yung question? Parang kung yung existing na school subject or Feeling ko existing. or yung dapat na maging school subject? Feeling ko yung existing. Existing. Eh di siguro ano na lang. Sige, social studies na lang. Kasi Para may ganun ano? na subject, di ba? Mm-mm. Social studies na lang para matuto tayong maging tao. Kailangan lang din ng deep understanding kung bakit ba ganito yung mga societal expectations na dahil you're living in a conservative country or cultural din siya. And then, kung bakit ganito yung mga decisions na ginagawa ng mga tao na it's not a reflection of your personal understanding on how things are supposed to work, but it's more on, yun nga, environmental, cultural, and pagiging part of the society lang din in general. And I think very important din yung ituturo na iba-iba yung culture ng mga tao. Iba-iba yung colors, yung races, iba-iba yung experiences para mas maging aware lang tayo and hindi close-minded. Ganda. Ikaw? Ako, GMRC.
good manners and right conduct. I think ano siya, medyo similar siya dun sa'yo. Wait, nagtap ako doon. Ay, wow! Ilan po? May award ako doon. Yes, may good manners and right conduct. Kasi I think, hindi siya masyado nabibigyan ng importance. Kahit gaano kagaling sa math, science, English, whatever. Kung wala kang manners, wala kang right conduct, hindi mo alam kung paano magbe-behave, yung mga proper decorum, ganyan. Anong silbi ng galing mo? Parang yung question lang kanina about dun sa work or kung sa hiring process. I think very important yung yung character, tsaka values na ini-instill mo sa bata. Kasi kapag ka na-instill mo yung tamang asal sa kanila, yun nga, parang katulad nung sa sinabi mo na kahit social studies yung sinabi mo, yung parang marunong ka makisama sa tao. Yun, I think parehas tayo na hindi masyado nag-focus dun sa skills, but more of interacting and socializing with other people, no? Natututunan mo naman yun eh. True. Pero kung panga talaga yung ugali mo, wala na. Tapong ka na down the drain, bye. Good luck sa kasama mo sa life. Correct. So, related siya sa isa sa mga episodes namin. Oh my God. Would you ever consider having children with a person you were not in love with? No. Hard pass. Hindi. No talaga. Yun nga, sinabi ko nga dun sa isa sa mga episodes na hindi ko nga ever i-consider na mag-aanak lang ako for the sake of having a kid kahit mag-isa ako. So, how much more yung meron pa akong isang kasama na hindi ko Hindi ka in mahal. love. Oo. Hindi. Ikaw? I will be open to. Depende sa situation. For example, daw kasal. And then, kailangan kong pasalan yung hindi tagapagmana. Oh, wow. Doon na naman po siya, what is your motivator? Money. Galing mo doon. Connect. Mas mga na naman yung lahi. And then, Kaya mo? parang feeling ko naman, very strong naman yung stance ko na hindi pa ako financially ready and emotionally ready. Kung meron Wala pa akong financially sabi- ready Pero na iba. girl, kung I have all the means, then kahit 100 kids pa yan. Wow. Iba yung social studies nito. Ang galing makapag-social studies. Proud ako sa'yo. Kahit ilan pa yan. Hindi ko kaya. Okay, ito na lang. Dalawa yung gusto ko lahat ng questions, pero sige, ito O na sige, lang. parehas. Gawin man. Ha? Go, parehas. Oo. Sige. Yung first question is, what would you like to be able to experience for the first time again? Marami, pero yung pinaka-unang pumasok sa isip ko is to be able to travel again with my family na kompleto kami. Tapos Disneyland ulit, yung sa Hong Kong. Parang gagawin lang ulit namin yung dating ginawa. Ayun. Ikaw. Pero baka umiyak na naman si Mon, no? Umiyak na ako doon sa sinabi niya, pero ako isa Pero asarin ko siya, parang hindi siya umiyak. Kasi may iyak din ako pag umiiyak siya. Sa akin, nung nailove ako kay Ozzy, ito lang. Hindi kasi, Hindi kasi, pag naaalala ko yung moment na, parang the first time na na-realize ko siguro, In love ka na. na in love ako sa kanya, ang sarap ng feeling. Parang yun one of the best feelings in the world. Kaya, ang sarap lang balikan. Sa totoo lang, ang sarap naman ma-in love talaga. Kahit hindi dun sa specific person, masarap ma-in love in general. So, yun lang. Alam mo naman, ito na naman tayo, bigong love. Puro love na lang isa ko. Pero yun yung naisip ko. Okay, tapos isang question is, what teacher had the greatest Kaya pala gusto mo. impact on you? Well, kung gusto natin maging deep, experiences. Agree. Kasi kahit ano man yung sabihin ng mga friends mo, yung mga advice, or yung mga napapanood mo, kung hindi mo siya ma-experience, you'll never make sense of it. Tama. Yun lang. Kasi stubborn naman talaga tayo in general, di ba? Parang hindi naman tayo laging makikinig sa sinasabi natin, pero Sinasabi ng iba. sa sinasabi ng iba pala. Pero gusto pa rin natin na we still want to see it for ourselves lang. Oo. True. Agree. So experiences yung greatest teacher. Ako, sagot ko dito, greatest impact, experiences. Kasi tama yung sinabi ni Karen. Gaya. Sige, dahil hindi niya ako ginaya kanina. Hindi, bakit experiences din sa'yo? Di ba sabi nila, don't be afraid to commit mistakes. Kasi when you commit mistakes, mas dun mo maaalala na, ay, ganito pala yung dapat gawin. Whereas kung hindi mo na-experience yung pagkakamali or hindi ka nag-fail at some point,
hindi siya magme-make ng mark sa'yo pag sinabi lang ng iba. Kapag lahat smooth sailing, hindi siya ganun mas nare-remember. So yeah, agree ako dun sa experience. Hindi pa siya mag-linger sa'yo. Yeah. Sige. So for our final and last question for this episode, sana naman may mapik ako na card na medyo heavy. Oh my God! Ano? Ang bilis naman! Ito. Ano, ilan ba yan? Kahit isa lang. Sige, Sige. isa. Para medyo rin, impactful. Dapat kayo rin, guys, pag-isipan nyo rin to, yung answer, and then comment down below. If you could go back and relive one day of your life, what day would it be? Siguro yun din na na pinanganak ako. Kasi first of all, Hi, Mom! Gagano si Mom. Babalik ka sa loob. pabalik ako sa loob, tapos lalabas ako. Sabi niya, impactful, dinadog show ako. Okay, yung pinanganak ako. Kasi first, I think, magandang, hindi mo opportunity or blessing, baka blessing yung term. Blessing na mabuhay ka sa mundong to. Despite yung mga happenings or yung mga ganap sa iba't ibang parte ng mundo. Second, yun yung moment na napahappy yung parents. Or actually, maraming naging happy nung feeling. Hindi, di ba? Kasi Sige na nga. feeling. Hindi, di ba? Pag may pinapanganak, maraming masaya. So, I think, isa yun sa mga... Sa ibang kuya ko, sabi niya napulot lang naman daw ako sa poop ng kalabaw. So, feeling ko yun yung isa sa mga reasons or isa sa mga highlights. Wow, feeling! Self-proclaim. na happy yung parents ko kasi syempre dalawa na yung anak nila. May bratinela na silang anak. Tapos, yung third, masarap mabuhay. Tapos ma-experience mo ulit yung childhood. Kasi masarap din balikan yung pagkabata natin. Yung mas simple yung life. Totoo. Diba? Kaya rin naman, kahit ngayon sa age natin, mas ginugusto. lumalabas yung inner child natin eh. Oo. Kasi masarap yung feeling ng pagiging bata ulit. At saka hindi na natin ma-relive yun. Totoo. Ikaw? Parang hirap naman kasi. Parang may mga answers na pwede ko siyang ulitin na lang just to be able to relive that. Tapos may mga answers din naman na parang okay na ako the way it is. Kasi for sure, ngayon may takot na ulit ako. Pero gusto kong bumalik sa day nung 2023 na nasa Switzerland ako with friends and then nagpa-paraglide ako. Kasi ang freeing ng feeling. Liberating. And then, for some reason talaga, parang excited ako sa idea na tatalon ka lang and then nasa air ka na tapos makikita mo yung horizon. Oh my gosh, and then, I cannot. Parang ang free lang na nakalutang ka tapos ramdam mo yung fresh air. And for sure, takot na akong ulitin siya ngayon. Kaya siguro yun din yung sinasagot ko. Pero I want to relive that feeling. Yung more of the feeling, hindi yung act na tumalong ka. Oo. Yung parang free lang ako na wala akong iniisip. Kasi isa. Tapos yung isa, childhood din. And then I will definitely take a lot of photos and videos. Oo nga, no. Buti na lang growing up, medyo hindi ako mahiyain kapag nagtitake ng videos and pictures sila daddy na parang lagi kong mukha yung nandun. Pero definitely, kung kaya ko pang doblehin yung pag-capture ng moments. Masarap kasi balikan ng mga photo albums, no? Tapos naka-print out yung photos. Unlike ngayon na nasa phone na lang. Yung tipong sana may nagpicture na nagpapatintero ako, Ay, totoo! Oo nga! May nag-ice water, ganyan. Oo nga! Totoo. Yun lang muna guys, yung topics namin for today's episode. And let us know if you like this kind of game. Kasi parehas kami walang idea sa questions and definitely you could also join the conversation. Tapos comment down below kung ano yung mga answers nyo or yung mga gusto nyong sagutin dun sa questions na napili namin. We just wanted to share something light today. So, please continue supporting us and thank you dun sa mga tao na nagsusupport sa amin. And please don't forget to like, share, and subscribe to our channel on YouTube, Instagram, TikTok, Spotify. Bye! Bye!